dayon udto Sugbo, dayon udto Pilipinas. Kini ang diyan headlines dito atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron ang mga problema atong masolusyonan. Ug labaw sa tanan atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga of course no, adlaw karon nga Miyerkules, Pebrero, dito kalimtan no, Pebrero 14, 2024, Valentine's Day. Yes. Unya ako sa Dong Moralio may udto kang tanan unya dito distansya atong location karon. Oo. Maayong udto mga higala, Happy Valentine's Day. Si Dudong karon naa sa nag-remote siya kay panagsara ni siya magkanang celebrate og face-to-face nga Valentine's Day kay online man ni kasagaran iyang Valentine's Day, but today celebrate gid ni Dudong ang Valentine's Day kuyog si Miss Jingjing ang iyang asawa. Og karon sa dong ako sa i-greet og Valentine's Day ang akong esposo, way lain ang akong suki dinhi sa Beyond the Headlines si Luel Galarpe. Happy Valentine's Day sa akong mama, sa akong tanan. Happy Valentine's kaninyong tanan. Atong Okay. Frank? Go Dong. Mm-hmm. Okay Dong. Padayon Dong. Okay. So, kumusta diha no? Kaya niya karon sa Katigbian Bohol no? Diri pa nag-celebrate atong Pasko, pero bisan pa nakikuban kaninyo, nakikuban ni Mildred alang sa pagsaulog sa atong Valentine's nga issue no sa atong Beyond the Headlines. Mildred? Yes. Karong adlaw dong kato sigurong atong mga commuters ma-surprise sila daghan kay gimmick atong kapulisan. Ang atong Highway Patrol Group nang hatag og bugas. Imagine na dong bugas tag nakoy nakit-an 5 kilos nga bugas gipanghagatag nila sa kanang ilang madakop. Ambi nimo gidakop gihatagan di ay og Valentine's gift. Ang sa Mandaue po dong makita pud nato okay, nga. So kaya po kadungog no na technical difficulties no. So oo. Okay, makadungog na kanako dong? Okay, nakadungog na. Okay. Perfect. So na nakita na to ang mga sani mobile patrol group no, enforcers nga napos sila activity karon nga Valentine's Day, di ba Ms. Red? Oo, nanghatag sila bugas dong. Tag 5 kilos ni nga bugas ug unsa pa ka nila ilang gihatag. So nindot pud ni siya kanang atong matan-aw ba how our authorities kanang ni go out of their way nga kita tas pulis may masud sa tungon na nakasa na ay gidakop, but dili di ay tanan nilang ilang hunungon, ilang parahon, ilang dakpon. Karon nihatag sila mga regalo dong. No? Importante kayo makikilubila sa komunidad, no? Labi na nining panahon sa kaslugan sa ugma, no? Kay para ipakita nila nga di lang sila magsigdakop, sige magkuhan ka ng magsusi sa mga motorista, kundi that's right time to kanang kuan ba good vibes no magpa-good vibes para sa ilang mga matawag na mga kliyente no kay sila atong mga motorist nga sila mga authorities sa HPG na kuan kanang na sila hindi nga kalihukan. So sa akong gikaingon, this is part of our community relations no. So lingaw kayo no mas ni aligre nga atong pagsaulog sa Valentine's ang atong authorities mismo na ipakita sa ang talagsaon nga mga kuan. Although in the previous years nakita tani na mga pulis nga mga hatag flowers nga to sa ilang mga kuan no mga motorista, di ba? Brad? Yes. So actually dong aduna tay Frank pwede na to ma-play tong aside sa mga nanghatag og bugas na poy nang harana dong asa man tong mga murag taga Mandaue City policing nang harana dong as in murag yung nagdaog gitara. Pukat ko ni pukat tas dong. Maniwala ka sana sa aking walang iba. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan.
Wala ka sana sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal. Okay. So maotodong ang taga Mandawi City Police Office nga nangharana sa mga nilabay. Naas lamang, I think, gawas nila sa City Hall. Ikaw lang ang aking mahal, di ba? Mao gyud daw. Klaro ka, ikaw lang ang aking mahal. Pero, by the way, sorry kaya sa itong mga upang kaning atong mga viewers kay medyo natin madungog nga sounds kaya na sa gawas, no? May mulabay nga mga sakyanan. So mo na kay nag-host karon kauban ni Mildred ako sa Bohol. So ina natong technology karon rin, di ba? Yes. So dili po sa Bohol, lingaw sa kayo kay ang mga beach puno kayo, dahil kay mga kaning ako nagsakay ko kanang early trip mga around 6 o'clock, puno kay mga ano pa na makita to na po yung mga lovers na po niya ng puno mga foreigners, mga local nga mga tourists, of course mga locals nga na mauli sa Valentine's, I believe, no? Ang panahon na. So, mauna ang kaning Valentine's magod, kining i-celebrate maginato ni kay kaning laging na-influence pa ta sa kanang culture sa West, no? O West niya. Muna siya nga timing sa gay nga karon ang adlaw ni Saint Valentine, katong martyr sa Rome in the 13th century, no? Muna sa giluto siya kay katong panahon na di ba, mura og bawal man ang kanang Kristyanismo, bawal magpakasal ang mga sundalo niya kasi nagkuan na siya ni nagkuan sa rights into kasal mo na nga dako sa sala kuan niya siya kining murag gi-time gon ang iyang kuan ang silot niya. Dunay anak sa jailer nga buta nga iyang giayo. So a night before nga gipatay siya, nagpadagsuwat ang iyang katong giayo niya nga dalaga, anak sa jailer nga siya nagpasalamat, then ang iyang sign nga your Valentine. So ika na to karon napasapasa among istorya hantod kuan na gyud ang love, ilang bigit na gyud ang love. Anyway, love is center of all kanang values or mythic sa Bisaya the pa. core of human existence. Tanan, no? Respect, kanang mga daghang panahon sa mga values niya. Kani gyud ang love may pinakatap kay we're created by God because of love. Yes. I think murag, so love, happy. Yes, sa Bible po dong is kanang murag ang pinaka core sa even sa commandments is really about love. Love one another, yes. Frank. Bisag giawa gikusi ka na diha, Frank. Love gihapon, Frank. Ay vows. Anyway, dong. Kaning atong sa ulog karon murag medyo extended tagyod na kay because of technology, because of modern times. So daghan na kay mga about kausugan sa Valentine's nga pakapaligri ba. So anyway, para na ako nindot man gyud nga matawag na to culture kay because it's a value of love. Na love is very important. Mo nang love. Nabitawana na uso love kanang Korean. Anyway, dong atong tawgan si Arnold Bustamante dong aron atong masusi og unsa man ang ubang kalihukan sa kapulisan kay kagahapon ra ba niingon ra ba nga higpit kuno nga uy ginuko kakusog ato Frank, higpit nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa Central Visayas alang sa mga dapit nga sagad kuno sudlan usuruyan sa mga musaulog sa Valentine's Day. Ilabi na kuno ang simbahan kay karon pong adlaw dong naatol nga Ash Wednesday. Yes. Ash Wednesday karon. So, mo nagipahibaw ni Colonel Pilari kagahapon, labot sa kaning pagpangandam lagi karon. Kanang Holy Week, no? This is the Lenten season. Murag officially mag-start na today because of the Ash Wednesday. So, nagpadumdum ni nga, gikan kita sa Abo, mubalik kita sa Abo. Spiritually and physically, I believe, no? Physically, mubalik kita sa Abo. Okay. No? Dong, nana si Arnold sa Pikas Line. Nold, mayong udto, Nold. Uy, mayong to ni mo diha na Ma'am Dred o Sir Dodong sa ato nga mga suking ni paminaw sa Sunstar nga ato nga programa karong udtuha. Yes. Nold, unsa may mga nagkadiiyang mga gimmick sa atong kapulisan labi na katong sila kang Colonel Pilari no sa HPG nga nang hatag to sila bugas man akong nakita, Nold.
Parilya ni, Parilya, dili si Parilya. Pilare kay si Pilare sa Piero 7. Doon lang magug kay ilang apelyido, no? Pareha na sila ulo, upaw. So, Ah, kang Parilya. si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilya, ang regional chief sa Highway Patrol Group 7, gihimo sila og checkpoint kaganina dito sa ML Quezon National Highway sa Barangay Paho ning Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mamildred. Unya pwedeng kulbaa sa mga motorista kay naka-uniforme sila tanan sa Highway Patrol Group. Basta makakita magud mga motorista taga HPG kuan sila Makurat. makuratan ba? Kaya nagtuo sila nga okay, ang ilang magpanan-aw aning Highway Patrol Group nga manakop yun. O niya, di naman rin magpahangyo ng Highway Patrol. Kay magtinilas lang ka diha or kuwang ka sa imuhang mga gear, sa imuhang motorsiklo, dakop yun. Pero ang nahitabo ka ganina, dili dakop nga hatagan ka og violation tickets. Kung dili dakpon ka, pero dunay regalo nga pataban. Hatag sila og bugas, o kining butane kuan bitaw, stove. Stove sa butane o pan kanang doon na nag-sponsor nila og pan Mamildred. Doon na po kinini ang pang refreshment nga ilimnon sa kining Gatorade. Ugaban pa nga mga regalo alang sa mga motorista nga masakpan nga mo pid pa daw nga to sa nag-checkpoint ng mga sakop sa Highway Patrol Group. Kini gituyo matod pa ni Parilya aron pag pinasahi nga pamaagi inay buwak ang ihatag Mamildred kining gikinahanglan sa parimay basic needs sa ato nga mga kaigsunan. Gawas ato nga mga naa sa sakyanan o motorsiklo nga labi bitaw kayo nga nagkakos naa sila buwak pod nga gihatag kung nangako tumaabti tong buwak o buwak nga gihatag nila nga makita nila nga sweet kayo sa motorsiklo. Ano bitaw nga ginagsanay na may bandong nga mga magkarang maglayon pa nga naman kayo magkakos bitaw kanang ulit na lang sa abaga kay kada bitaw ang pagtagad niya sa asawa mo lang isuon ana na lang ba. So nakita sa HPG nga gigakos o gitagaan og buwak, gitagaan pod og 5 ka kilong bugas o niya stove o kining refreshment Mamildred. O niya lahi pod ang gihimo sa Cebu City Police Office kaganina. Dito sila sa dapit sa City Hall kining Basilica Mindoro del Santo Niño. Naghatag pod sila og buwak ngadto sa mga tao o mga individual nga nakita nilang mga lonely bitaw. Naglaro-laro diha sa karsada, nag-standby. Kita ka ang buwak ni Police Colonel Ireneo Dugdug o sakop sa Waterfront Police Station o sa Police Community Relation. Ikaw, wakay buwak na, kay tagaan ka na ko. Buing. So, kani siya no, ang laing gimmick sa mga kapulisan, no, may ni siya nga kanang experience kay di ba ang pulis ma-identify man gud nato ilang presence either na ay krimen na hitabo na ay dakpo na ay disgrasya makakita gani kag pulis naong sa pulis o uniform sa pulis manakop gini mo ni unya ang mga tao mahadlok yun labi na ning mga bata ang uban nga ilang tan-aw sa pulis negative kay ba ang uban mingon nga buaya diha sa karsada kusog na in town pod. mo na negative nga pagtan-aw sa mga tao ngadto sa atong PNP personnel labi na ning mga sakop sa Highway Patrol Group. So pakita ni sa Highway Patrol Group nga ang PNP labi na ang HPG friendly ngadto sa mga motorista. No, sa last na to istorya niingon ka nga gi-monitor or i-monitor sa HPG ang unsa gyud ana Trans Central TH. Yes. Trans Central Highway. Yes. Kini man kung lapita Mamildred no panahon karon labi na ron karong hapon expected ni nga daghan ang usaka ngadto sa Trans Central Highway. Kay daghan na kay mga establishment dito labi na ning mga coffee shop, dunay mga lugar nga kana bitong pwede ka dito magdikta mo sa sukong ibo dal sa mga taas yung kantaw ba unya mo pwede lapita ang daghan ang mga disgrasya sa karsada
kung atong ihapon ang mga vehicular accident, di na magpalahi ang Trans Central Highway. Gabikan kini sa pagpabaya o pag-abuso sa atong mga motorista sa paggamit sa Trans Central Highway. So ang himon sa PNP karong hapon, Highway Patrol Group ang pagpahigayon o pagpatrolya diha sa may Trans Central Highway aron madlungon kadto mga motorista nga kusog mapadagan. Mahilig ang mag-exhibition, no? Kaning mahilig mag-exhibition. Pag-banking-banking. Kana. Para nga ang Muna. magpadayon ang atong malipayon nga Valentine's Day kay di kay na to ang mga aksidente tungkol sa pagpabaya. Unya magpasalamatan ta sa Mobile Patrol Group nga ila nagsubaybay gud sa publiko nga kanunay naa sa insakto ang pagmaneho sa ilang mga sakyanan. Okay. Tulad na sa Dudong. Tulad na nga ang tumok sa highway ron nga may lugar ang publiko nga magdasala silang talang nga mga papilis o niya dili pwede nga mag-drive ka nga why helmet, why lisensya, why rehistro ay mga motorsiklo, why suga, why signal light, kinalang kompleto kay kini alang naman sa safety sa mga motorista. Yes. Oh, no, dong napakay pangutanan ni Arnold kay ganahan ko muambak og laing isyu. Takop gyud no dili manghatag og bugas kung makalapas lang ning mga basic at kanang requirements aga magmaneho, padakpan yun ka, dili bugas ihatag nimo. Ticket gyud, ticket. Di kaya na ako maklaro, Sir Dudong, ang kagwapo ni Sir Dudong na ako maklaro. Ang sulti ni Dudong na amang good remote naa sa Bohol si Dudong Nold nag-Valentine's Day pud siya. So kay naabot mas Miss Jingjing. But iyang kuan Nold nga kaning ang mga taga HPG kung adto ni sa Trans Central kung manakop ni kung sitahon ka di na siguro bugas ang ihatag tungod kay nag-violate ka og kanang Dili na dili na sila manghatag karong hapon. So dili papatuman na gid sila sa traffic rules and regulations. Okay. No, sa atong balita karon no, si kani sakto na gid no si Colonel Pilari nagkanayon nga ipatuman ang higpit nga seguridad sa mga lugar nga adtuanan og mga tawo rong panahon na. So kay nga naman, why? Apil simbahan. Apil simbahan kay na. Okay, kuan man gud ni atol man gud ang Valentine's Day nga and Ash Wednesday. Murag netong 2018 murag susama ang senaryo neto nga mga panahon na nga ang Ash Wednesday o ang Valentine's Day nagbungan. So expected nga ang mga dito mo dugok sa ang mga day diha na mo ato sa mga malls, mga public plaza. So ang nando ni Police Brigadier General nato sa tanan nga mga city provincial directors nga latagan gyud og mga police ang mga public places labi na mga simbahan nino dili para susama sa mga relihiyosong kalihukan sama sa sinulog apan ang presensya sa mga police kinahanglan makit-an diha sa simbahan pamiltre. Yeah, okay. So, Nod, aduna na ba tay update sa katungkang Jeslar Larumbe? Actually, dili na sila mo comment ani kinaa naman sa korte no na natanan ilatag na pod ni Police Colonel Ernest Daludog ang ilang mga dokumento, ang ilang mga ebidensya o hoto na lang nila ang ipagawas niya nga hukom sa Fiscal's Office kung hingpit na kini mapasaka ngadto sa korte Mamilred. Ang HDO nakakuha na ba tag whole departure or nag-apply pa ta? Nag-apply pa ang PNP. Okay. So, muna dong napay pangutana ni Arnold kay mag-Valentine's Day pud ni. Good surprise ako if ever kung the usual places ba like motels, hotels, unsay doon na ba yung mga extra activities or pagbantay nga itong mga motorists Nold? Pwede mo marilay, Ma'am Mildred? Kuan siya, iyang pangutana, unsay mga special nga kanang measures ang kapulisan sa kaning mga hotels, motels, or public places, public plazas diin, posible nga adto magselebrar ang kadaghanan sa ilang Valentine's Day? Actually, naman to, si Police Lieutenant Colonel Pilari, nga pagpatrolya lang, ani ka mga motels, di man yun pwede nga, magbantay dyan ka dihan 24 hours, Mamilred, no? Ang ikuan lang, hangyo lang ang mga management, tabi na mga security officers dihan sa mga establishmento, sama sa motel o hotels, nga ilang bantayan, kung doon na sila makitaan ng mga minors nga
gidala o mga hamtong na mga lalaki, mahimong na motawag sila sa police station aron nga mapadalhan o mga sakop sa Women's and Children Protection Desk kay aron sa pagsusi kung tinuod ba nga minor. Kay dili man pud pwedeng nga modiretso og suod sila dito kung may reklamo Ma'am Mildred. Okay. So, Dong, napakipangutan ng Arnold? Okay na ko. Okay. So, no, Pag-enjoy na daghan. Sir Dodong, no? Pag-enjoy na Sir Dong. Happy Valentine's Day. Okay, Arnold sige, Bustamante, okay. daghan kaayong salamat. Daghang salamat Ma'am Mildred o Sir Dodong. Okay, so mauto si Arnold Bustamante, ang atong correspondent nga nag-cover diha sa Regional Police Office o lain pang mga police units dinhi sa Region 7, sa Region 7 mga higala. Padayon ta Frank, Ash Wednesday sa drone sa atong mga kaigsuunang Katoliko. So aduna sila gipagawas ang Archbishop ang Archdiocese of Cebu, aduna sila gipagawas nga Lenten Challenge. So unsa maning Lenten Challenge, Frank? Makita nato dinhi katong kalendaryo bitaw Frank na ay kuan dong 1 2 3 4 murag taman sa March 31. Sugod karong adlaw hangtod March 31 adunay calendar of activities nga challenge imong buhaton like today. Ang sa karon kuno dong it's repent and believe in the gospel. Ang challenge is get marked with ashes. So kani siya ato ni siyang ipagawas dito sa atong Facebook pages o gi-display pud gi-display mo na nang gipakita Frank diin makita ninyo ang maong mga nagkalain-laing mga activities nga pwede ninyong mabuhat alang preparasyon para sa Semana Santa. So naay mga adlaw nga pray for your parish priest, na mga adlaw nga spend few minutes for Bible reading. So every day na kay laing-laing activities na agani no swearing today. So di gid ka mamalikas Frank. Ha? Wa pa gid mo nakiting kalendaryo Frank. Nara gid na ibabaw diha gamay Frank. Ipangita pang Frank ang kalendaryo. Na I gives Tindot mo ni siya, Dred. ha? No, tindot ni siya nga na-guide kay Yes. usually magod kaningong Holy Week na itaas-taas na vacation. Yeah, most of the vacation, murag gispend ato kantong lingaw-lingaw ato sa beaches o here, no? Mas may na challenges para nga naay atong pag bakasyon guided or di pa wa pag itong real holiday nga way trabaho way klase. So of course na ang simbahan naghatag na to guide nga. Nindot kay ni nga Yes. natay kon ba nga di lang all di po ta ingon nga dili maglingaw-lingaw during this season, pero mas palabo na to activities gyud nga. Nganong kuan ka nang nanong walay trabaho or padulong walay trabaho no sa kuan panahon sa katong kuan na gyud Holy Week na gyud. Ang So nakanindot natay mga kuan ini nga challenge na yata nga simbahan. mao ang nakanindot ani niya dong kaning gihimo sa Archdiocese of Cebu kay murag gitweak niya nga dili bitay katong traditional, murag iyang gitweak nga murag may pagka mo blend siya sa mga kalihukan sa atong kabatan-onan like na ay day dinhi nga my influencer share on social media the person you consider your best role model. So kaning mga inani ba kanang ni adjust sad ang simbahan sa lingwahe or sa mga aktibidades sa mga batan-on nga ilang masabtan dong. Yes, oo. Kay mas maingganyo man sila pag-participate, engage. Ma-engage mo good sila if ever nga kani bitawng kind of activities na medyo pang batan-on nasa ila labi na not just about kanang tradisyon mo ginato ng kuano reliyon. Pero ang kuan ba kanang ang pagpahigayon sa kanang atong tradisyon mo medyo binag-usad ba no? So nindot ni siya kay labi na ang mga batan-on at mo atong kanang amumahon pag-ayo kay balo na ka nga mo kani siya ang vulnerable kayo nga sector sa mga influence karon no? Balo na ta like drugs, sobrang lagainom, mulay control, everything, no? Vulnerable kayo ni mga youth. So, ginanagot sila o kanang thorough guidance, no? Niya, kaning bahina, ang dako ang role ni put gawa sa ginikanan, gawa sa, of course, sa pamilya. Kaya importante mo ni number one nga role sa church, di ba, Dred? Kaning, murag sila guardian sa morality, right? Yes. Oo. Mo na siya nga, nindot kayo nga na guide from the church. Kung sa ato makalihukan,
Nini panahon sa Lenten season. Kuan diri Diba? dong, si Hotfoot dong, ni greet siya in town nato dong. Happy Valentine's Day to Sir Bong and Ma Mildred. Wishing you both the best of everything. Gi-greet pud kaniya dong, Mr. and Mrs. Dudong Moralio sa DI. Okay. Thank Si you, Hotfoot. si Fims Tolsidas, gugma versus kwarta. Sweet pa ba gihapon ang love kung walay money? Agoy. Murag karon panahon na ang kwarta maunay gasolina sa gugma. Happy Valentine's Day mga kabiyanders. Bag-o sa ningandong biyanders. Ay, si Luel na, Luel. Kato Sunstar kada sa tong iya, so lain-lain na gining mga makakita na gid tag saktong pangan ini nato dong. Pero kaning kuan ni Ma'am Fems no nga kanang gugma versus kwarta 14 ra ban ron dong ting bits kay ugma pa ang sweldo sa kadaghanan. So legitimate iyang pangutana. Tinuod ba nga ang kwarta mao'y gasolina, maubay mo fuel sa atong pagselebrar sa Valentine's Day. So, lain-lain. Ikaw dong. Lain-lain. Mm-mm. Ako na ko take sa ako no. This is just my personal one nga. Para na ako dili kay ang love kanang dili siya about money. Di na to ato mo i-equate ang love into money. Walay kantidad nga itong matubang, it's priceless, no? Kanang, yun to, sobra sa billion pa siguro. Sobra pa sa presyo sa BRT. No? It's priceless. We cannot, valid na nga, siyempre magalingaw, nagwarta, pero kanang lingaw-lingaw, but it's very subjective. You can do lingaw-lingaw, kanang happy nga, minimal na kwarta, kanang sa balay, kanang kung gusto mo magkano, kuto lang ng Diyos, palit mo sa ka, titrapak, nadako na kayo, usara na ka, sani, usara na ka, pitsil. So you share with that, katakatawa. For me, love is about kanang engagement relationship with others. Not, of course, naikwarta, kisad, mas nindot, no? It's valid one. Pero, di na to, ang kwarta, dili na to magpapugong sa atong pag-celebrate sa Valentine's Day. Celebration alang sa Valentine's. In fact, Valentine's is just a special day for love, but this is the whole year round. Even throughout your life, you express love to others, right? So anyway. Mao gini siya kanang, although this is just a special day, kanang tagaan-tog special nga, murag sa Tagalog pag special nga diin ang kaning adlaw kay para nga to show nga unsa ka importante ang love, no? Sa akong gingon, love is center sa tanang mga number one sa tanang mga sa tawagan ng meeting sa cover values, no? Mga values. Dahil mga values ka na po pero kini ang pinaka-sentro ng value because this will transcend all other values kaning love. Di ba, Dred? Yes, mo na. In fact, dong, ang ako, nagtanaw gyud every day magtanaw man gyud ni siya dong. Ug nitubag gyud si Luel dong. Happy Valentine's Day sa tanan, especially to my best half. And to Sir Dudong and Ma'am Jingjing. So mo na siya. Unya, dong, ang kaning kwarta o gugma during Valentine's Day, bisag unsa nga selebrasyon, ma Pasko, ma New Year, ma Holy Week or whatever, let us not be kanang mahigot ta ba sa material nga butang alang sa pagselebrar sa usa ka selebrasyon sama sa Pasko. Ug watay kwarta di ta maglitsyon. Humba lang ta. Magmanok lang ta, di ba? Dili na to pugson. Dili ta malipay, dili na to bali basihan or kanang measurement sa atong kalipay sa kwarta or sa atong material nga butang nga atong makita dinha. Pero legitimate ni ang question, ang pangutana ni Ma'am Fems, no? Kay naam say mga tao nga mas gubot ang selebrasyon kung why buwak, di ba? Kanang gubot ang selebrasyon kung why chocolate. Kanang na may mga tao nga ilahang ma-equate ang imong love sa ila sa paghatag nila og inani nga mga butang. So lain-lain ang diskarte sa matag usa. But mao lang na, let's dili ang gidaghanon or ang gidakuon sa imong bouquet ang measurement nga love nimo ang usa ka tawo. Di ba dong? Sa ato na sakto ka lain-lain tao ka nang take ba about celebration. In fact, happiness is very subjective.
ang kalipay niya di kalipay nako ana gitaw cannot just compare sa kuan matag-usapan lain-lain pero sa ako lang o sa community bring mention ganiya nga di lang kay nato kuan ng love kay doon ba nga atong magsikita kuno na og kwarta then equate na to kaning about celebration about love na nabito ingon nga kuan kanang di ka ta magpaulipon sa kwarta no kay madya ko na magsugod ang evil di ba tinuod na mga panultion Money is the root of all evils. magpaulipon sa kwarta Yes. kundi magpaulipon ta sa gugma. Gabi dagan king gugma ni Dudong rong adlaw pagkita kapuha ka ayo maglamig king smile ni Dudong. Anyway dong, padayon ta ang nagpreskon ang Archdiocese kaganina og ni-announce si Bishop Palma nga confident siya nga within the year ang Vatican will approve the Sugbuswak or katong ilang proposal mag-create og additional diocese sa Cebu. Matud pa ni matud pa ni kanang Bishop Palma na under Sugbuswak it will give birth to new diocese ang sa diocese sa Danao sa Northern Cebu ug ang Karkar sa Southern Cebu. So tulo na ning diocese nato di ay. Sugbuswak is a combination of two words. Sugbo, the native name of Cebu, and buswak meaning to bloom. Bloom, no? Oo. Bloom. So, wala. Pero wala nagpasabot nga mabuwag yun sa yun dito sa pan. Kaya ang Cebu, Archdiocese man. Yes. Kundi ang duha, diocese man lang. Oo. So, nagnagya po ang kuhan, kanang nagya po ng Metropolitan Cathedral Cebu nga murag mo oversee yapon. Ang kuhan na ni is, murag man ang akong tanaw, ako ng personal nga kuhan na ni kanang analysis nga just to i-divulge ma. Uso nang kanang devolution karon kanang bitong para maduol ang simbahan nga to sa katawhan ba. Okay, Kay basig dako ra kayo nga yes. ang technology karon nagka paspas ang kinahanglan nga magpaduol ka sa mga katawhan kay di ba at all technology good ang kinahanglan. Kinahanglan bitag in relation face to face good physical na engagement sa atong mga parokyano no kay di lang kay mag-signal of course nang Zoom ta karon nakatabang ni siya for communication but ang wa gyud makapuli sa tinuod lang sa physical nga engagement di ba Dred? It's true kanang lahi yun by making the duha nga kanang diocese so yun more kan church more closer to the kwan the leadership closer to the kwan people sa mga katawhan. No? Katawhan. Okay. I think ang spirit pud aning paghimo og duha ka diocese is kung dako ra man gusud kaayo imong coverage dong, murag dili nimo maatiman ang panginahanglan sa imong mga sa katawhan nga under sa imong responsibility. So imong gibungkag para mas daghan ang mo trabaho sa nga moatiman sa panginahanglan sa imong sa tawagan na dong kung ikaw ang imong katawhan ba imong ikaw ang mukan ba kanang mo ikaw magpantay sa imong katawhan kay naka-observe this is just my observation Thread nga dahil kay tag mga leader mga pare karon nga elevate na into bishop kunya wala kay kuan ba kanang mas may nga sila ma-distribute ang ilang position good mahimong kanang more relevant sila pag di ba daghang itag bishop ng kanang gawas archbishop na tayo mga daghang bishop so murag mas may siguro nga ma-devote sila para matagaan sila they can do more siguro sa ilang pagkuan kanang pagsangyaw sa mga balita sa papangulo sa simbahan. Of course kaninga sa simbahan Katoliko dimi sa kuan kay sa tinuod gyud pod kanira ba ang sumagot mo gini ang kanang dako nga kuan majority of the population is kanang belong to this kuan kanang religious organization. So muna nga parang masubaybayan no mapagamay ba mas matanaw ang mga katawhan. Mas maatiman. Oo, maatiman. Correct. That's it. So, muna siya. So, buswak, muna ang lauman ni Archbishop Palma nga kanang ma-realize na. Kaya kinalang ko na siya og kinalang ko siya kanang formality po ba nga ma-realize na para siya the church is an organization so it needs to kanang i-approve gini siya from their higher ups. To
kuan kanang Vatican level, di ba Dred? Maog yun. Unya, kuan pod ana dong, kanang mas mapalambo siguro sa simbahan ang pagtuo kay maatiman naman nila kaning ang panghinahanglan or ang mga aktibidades sa duha ka diocese, no, ang sa north ang ang Danao, ang sa south ang Karkar. Dong from ipagawa sa atong picture, kagahapon dong nagsugod na di ay ang trabaho. Ang initial phase of removing the skywalk. Ang skywalk, madayon gid ay glarot dong near Fuente Osmeña Circle to facilitate the ongoing construction of the Cebu Bus Rapid Transit. So, gidismantle na ang katong roofing. O, mo ni siya, wala na dong. Wa na ang atop. O, nanas ubos ang atop dong. Ikaw na gyud kanang dismantle lang gyud wala ka Oh, wala so ka ibot kay balhin. yeah. Guba na gyud siya, no? Demolish na gyud. So ang kuan nato ani kay ningo man to sila ibalhin, asa kan ibalhin? Mabalhin pa ba kani? How will they kuan ba? How will they si tawagan na? Or transfer, no? Oh, kanang protect the ano of the structure nga imo lang mura lang kag nagbalhin og lingkuranan ba from one place to another. That's I'm interested og ang technology ilang gamiton kay mga free pub man ang gigamit, so unsaon ni sila nga makip ang gilig-unon sa maong mga gigamit ani nga kanang simento nga ibalhin nato sa laing lugar. So Yes. Sayo ba ni Dred kung kuan pa ni kanang bike upo kay pwede rin bayaningan, ayungan. Asaon lagi man na ma-interest. Yes, na-interest ko og unsaon ni nila nga magamit paghihapon ang maong mga free pub nga mga kanang simento. Ibalhin nato sa laing lugar. Pero mo na nagsugod na mga higala, so kay nag-start naman po nila sa katong ilang himuong terminals. So mo siguro ning ilan na ning ibton dong. So I don't know sa pag-ibot ani naabay wa man koy nakita pa so far nga traffic nga plan ang Road Management Agency or authority ba to or administration. Ang RMA kay dili na ra ba siya kuan, di na siya CCTO or Cebu City Trans RMA na siya kagaron mga higala. So mo ni siya no gisugdan na og tangtang or dismantle baka ning BR kaning kuan sa BRT skywalk diha sa Osmeña Boulevard nga maigo sa BRT. Okay. Pero actually, nindot ba ko Dred ang idea actually nga ma-save ang kining dako ang part para magamit sa laing area kay kani piloto ka milyon ang gasto ani ato lang gupon demolish diretso na imuon na nato siya nga kanang pangkuan kanang pangkuan sa yuta kaning sani ipang labay lang sa yuta mas may pud nga sayang pud ba ang nagasto ani pila ka pero I think 7 million 7 million mas siguro ang gasto ang kada usa ani Dred, you remember the katong cost aning usa ka skywalk? Yes. Murag Pero that one. ang katotoo as kanang 7 million as of natoy unsa nga year. So kani siya kay nidugay naman ni siya so ni depreciate na ni siya pero gamit pa man gyapon, gamit basad pud dis mga tawo. Pagkita man sa kog naging mga gipo diha dong kay wala biyay kanang kuan, wala biyay pedestrian lane dihang lugar. Dong na ako noy Pero suno. muna Dred, usaon na nato move on na lang ta kay nasugdan naman ni nasugdan na ang BRT diha nga area sa package 1 from Capitol down to South Bus Terminal, mao nga stretch sa package 1 yan ay duha ka kuan na ay guba. So nasugdan naman na siguro move on na lang ta. Ang ato na lang is sakto to nga masave nila with the technology nga madala lang sa gasa. Nindot noon kay parang di po totally sayang nga i-demolish, i-crush into pieces na ilabay lang bitaw sa yuta. So nindot na siya nga naapoy idea actually mo ni gusto ni Mayor Rama nga ma-save nga part nga dako-dako para mabalhin sa laing lugar. Sa sila initially ilang identify katong dapit sa kalsada sa NAIA 1. So muna kato marag very interesting kung saan na pagdala bahay bayanihan with the katong mga dagko ng machinery ang mo aswat siguro kay padong dito. Lagi nagstorya lagi mi. The question is, ma-transfer na dito, is it safe pa for kanang pedestrian or safe mo sa gamito na kay kuan na gani gi-demolish from this area to the other area. Di gyud ang yang para diha. Asa na mulabang? Asa na mulabang ang mga tao?
Oh, correct. Pero mao na may nahitabo sa package 1. So, kuha na to lang. Wait and see na lang ta ni. Move on na lang ta. Move on na lang. Move on na lang tanong, di ba? Pero mao lang nang ato, no? Ang inig phase 2 ani nga aduna po'y maapektuhan nga mga skywalk dinha sa south. Hinaot maayo unta og ma-integrate lang sa contractor ang existing nga facility sa BRT nga project kay murag anugon ba pud ato na lang laruton og asa nato ibutang dong. Oh, pero initially ay kuan ako nanduman na somewhere in Nayawan nga row. Butan nila dito pero I don't know. Gamay naman kayong inayawan in town nga road, oy. Kung sa gyud no. Usmura ko sorry kay ganay mga ginga madag kung sakyanan sa akong kilit-kilit sa gawas. Okay ra dong, madungog ra ka. Usmura sa Bohol. Oo. So, back to kuan sa atong iskutan atong BRT. So, move on na ta, ni guba na ang kuan. Hinahin na guba ang duha ka mga skywalk diya sa Osmeña Boulevard. Unya ang kuan lang thread kini tawagan ni ang traffic kuan na lang diya kanang pag-guide nga walay aksidente mahitabo in town. Mao, no? May tao katurang gi-open ang wide nga road do na nay 5 kasakyanan nagkarambula, 2 namatay. Unya simbako nagkaroon nagsilag sa kuan di gikuha nila ilang kuhaon ang katdo ka skywalk niya ay ako balo kung i-close ba ang daan or katong plano lang pagian ugupon ning pikasap pagian sa pikasap unsa. So mas may siguro nga in our future nga our mga episode next atong mas regular finally ang atong mga kwan authorities RNA, no? Mura RNA bitaw thread, mura man opposite sa DNA. Dahil mura sa medical pa na kanang RNA kay kung ribonucleic acid opposite sa DNA. Deoxyribonucleic acid. Pero kung ano na dong, oy, Road Management Agency. Dong, adunay naay from yes, CCTO. Yes, naay mga daghan ng utana og naay daghan mga utanag na ay sunog. Yes, naay sunog but ato pang gi-confirm gyud asa dapit. Kay naay daghang kuan og asa ang sunog but nag-confirm pa ta asa dapit ang sunog. So, we're waiting for our field reporters nga makahatag na tong feedback asa dapit ang sunog. Frank, basig mabira na nimong mga ilang sa kay di ta sure ani. Waton lang gyud nato ang confirmation og asa gyud ang sunog. Aaron Onabia og Paige Torrevilla standby lang kay muhatag ra tag update asa gyud ang sunog. Anyway, padayon ta dong. Balik ra gud ta. Kabaw ba ka hinumdum ka dong nga katong issue bitaw sa tubig. Katong increase sa tubig sa MCWD alang sa mga commercial o industrial industrial. Ni-explain si MCWD chairman ang naglingkod karon diha sa MCWD si Attorney Joey Daluz nga starting April 1, 2024 mag-implement na sila sa water rate adjustment. Ang ilaha day ani dong actually kuno dili na kuno needed ang approval sa LUA for this. Nga mag-increase sila because it is just an application of the prescribed rate. Wala man sila nangayo og on top. Maora man kani siya gi-prescribe naman murag gikan naman ni sa LUA nga mao ni ang rate pero wala man adapt sa MCWD before. So, dili na actually, iyang gi-clarify that the water district is not jacking up rates or nagpasaka, pero ila lang gi-lift ang exemption sa LUA on the prescribed rate guidelines way back 2010 pa. So, way back 2010, naanay mga rates gihatag ang LUA, pero wala ni gi-implement sa MCWD. Now, ila na ning i-implement. Ang implication ani nga pag-implement, musaka ang presyo sa tubig alang sa atong commercial o industrial nga mga establishments. Ang beyond 10 cubic meters dong or 11 to 20 cubic meters, the rate is now 16 pesos, 16.80 per cubic meter from 21 to 30 cubic meters, 19. So, nana siya yung mga bag-o nga rates, no? Ang musubra moabot og almost 50 pesos per cubic meters. While ang MCWD dong mupasaka og
ilang water rates starting April, na asay love maayong balita ang Visayan Electric dong kay atong atangan nga alang sa atong matod pa ni sa MCW ding high on love but low on power rates. O nakakita na gid intaw, nakakita gid Queenie og lami kay nga mensahe. Ang ato kunong water at ang atong power bill karong from February to March, karon nga buwan actually, muus-us ni siya og 37 centavos per kilowatt hour. Time pa. This decrease bringing the total rate down from last month of 11.62 to 11.25 per kilowatt hour. Tungod ni sa lower generation rates gikan sa WESM or Wholesale Electricity Spot Market. So mao nang niubos ila pod gipaubsan sa Visayan Electric. Pero ang for an average household kuno consuming 200 kilowatt hour, this translates to a minimum savings of almost 174 pesos on their upcoming bill. May na lang yun kaayo ni. Ang Pag-asa has also yet to announce the official start of the dry season. The distribution utility is encouraging consumers to prepare in advance. Given the unpredictable nature of our weather, it's crucial to begin our preparations for the dry season. Kani ang gipanawagan ni Engineer Raul Rosero, siya ang President ag COO sa Visayan Electric. So historically kuno indicates nga ang atong rates of consumption mo surge yun na siya during dry season. Natural kay alimuot man, so gamit gitas atong mga air conditioning units. Ug dong nakoy bisita diri sa studio. Nindot na Dred. Oh, nindot ni nga balita. Time sa Nindot dong. na kay dunay ang Veco na nagpakuan sila, doon na say nindot nga announcement. Mura pog ni tukma pod ba yesterday, nagkuan ba ang oil price kuan, rollback pod. Ios-osad ang atong anyway, ni ubos pod siya, so I don't know kung sa rason po sa Veco ni paubos sila, na-mention mo siguro mo, pero ang oil, nagpaubos po sila. So, maayo ni nga kuha na to kanang update sa atong mga importante nga tubig, importante kayo, importante na to ang kuryente, importante na ang kanang lana, no? Kanang oil products, gasolina, kaning diesel, kay mo man mo padagan sa mga makina, mga sakyanan tanan. Tugmod na gani mga adjustment or changes ani mo domino ang yung effect tanan. In fact, apil gani ang kuryente. Yes, Dong, mustan mo break lang ta kadali kay naa karon sa studio si kanang gikan imported gikan pa ni sa Amerika si Ralph Martinez. Aduna siya update. Prisko pa kay nga update dong sa Hipodromo. Sumubalik lang ta. Give us a few seconds lang gid para ma-set up nato si Ralph Martinez. Okay, balik ta dong. Katong mga nangutana about sa sunog, aduna ta kitay confirmation gikan sa Cebu City Fire Department. Location is Cebu Eastern College sa diha sa Barangay Pahina Central. As of 12:42 on progress pa ang sunog. So, we're waiting for further details sa atong mga reporters on field. But sa karon mga higala, tapad din ako si Ralph Martinez. Atong reporter na... Excuse me? Yes. Yes, Dong. Ni-freeze si Dodong Frank. Naputol si Dodong? Padayon sa amin. Anyway, naa si Ralph karon mga higala para hatagan ta niya sa latest na update na hitabo dinha sa kanang hipodromo nga
kanang ang satellite market lang na siya, no? Sige. Unsa may development ani Ralph? So as of 10 to 15 minutes ago, ning arrive na si City Administrator Colin Rosell as well as si Attorney Jimena sa City Legal Officer kay daghan din ni kalat siya. Kay kung sa gingon pa ni Attorney Jimena, brazen daw kay there were a lot of things na kanang wala gi-coordinate with the city, wala pre-demolition conference daw. Kaya ang nahitabuan ni na court order na 945 residents set to demolish, but apparently naiuban around 80 to 100 residents na gi-appeal po nilang balay og demolish. Pero are they part sa lista? Wala. Sa lista? Wala. Anong kinsa may ni-implement sa demolition? Ang sheriff miss na si Erwin Boreros, Sa unsa man ni nga RTC? yes, RTC na siya miss niya. Mo na concern kay ang sa ni Kapitan Balondo, other barangay councilors kay ngano man gipang-appeal ang wala sa way labot niya. Very brazen daw, pinakalit-kalit, walay coordination with the city, walay traffic plan, walay sitom, wala gyud tanan. So Niadto lang ni sila nya nang demolish. mura mabot ang inana niya. The city is planning to assist the barangay and its residents to file possibly a criminal, administrative, and civil case. Included sa daw ang police personnel kay grabe pag-abot ni Attorney Colin Rosell, very furious. Nangayo siya sa mga ngan sa mga na police personnel So police ito. personnel were around? Yes, naay SWAT miss, naay police personnel with kanang mga riot shield, may tingali term, proper term ana. Naa sila didto. Very equipped gid sila, and then kato yung demolition crew, and then I think around butang na to 11, I think nearing 11 nag-start ng demolition. Grabe ang mga tao. Napay tao nag-resist, pero murag after nag-start na gid nag-voluntarily leave ng mga tao. Yeah, ang the sad thing about it is of all the days on Valentine's Day pag yun. Bitaw, no? Mo nahitabo. Kana lang sad. Pero usually ba kung demolition mo agi mo coordinate gina siya sa city government? Yeah, mo gingon ni Attorney Mena na ginay pre-demolition conference with the city na ana siya kay ang importante mga gidaan namin is relocation. Kay if walay pre-demolition conference, how will the people na affected ma-relocate sila o saan man sila na matagan. Either if dili gani ma-relocate, matagan o financial assistance to para maka move out sila silang pwesto. So muna nahitabo ron. So ang covered sa demolition order is only pila ka houses? 145 families miss niya sa gingon sa usa ka association president na nadito out sa 145 murag 15 na lang gani na nabilin sa affected. So Nga, 50 na lang unta ang i-demolish. But ang gi-demolish nila karon appeal ang area na uban wala sa lista. And supposed to be ingon po ni Attorney Rosell na naantay na yung mga marks diha to see kung asay dili demolish para made aware ba na kani sila dili ma-affected, kani sila ma-affected sa demolition. So mo na ron ang gitan-aw sa city. kinsa maning property? Kana wala pay i-update pa ko na kay nang kuha pa ko file sa picture sa court order kay mo ni siya is 145 residents pa. Kay kani siya pod as apparently since last year pa maganda na siya na kaso. From what other residents are saying, this was from last year pa, pero murag ipang hunong, murag na delays here and there, and then murag karon na murag na set in place ang pag-demolish. So dugay na ni siya unsa man siya mga houses or kay market man ka Kabantay ka ng mga stalls miss pero na po na yung mga balay-balay sa layo di pag sod hipodromo. Naman na yung mga namaligyag mga pagkaon or sa niluyoan ng mga balay. So mo na siya kana na area ka the moment mo sod ka na maligya sa side. if coming from the left side. Unahan lang gamay sa corner na naman di kay makita diyang mga nagtinda. Kana the left side na siya miss ang right side may wala gi-touch. Ang nasa left side murag mo ni siyang gitawag na singana ni na lote. Lot number A-1-B situated at MJ Cuenco Avenue, Careta. Cover murag mo ni siya. Pero kinsang makita ba nato diha Ralph kinsa ang property involved ani if this is a private property gyud di ba? Yes, murag mo na giingon sa from earlier conversations with the sheriff na kani siya murag private property niya. Dugay na gini siya na court order. All defendants. Pero wala pa yung details. Maybe I will i-follow through na ako miss kung kinsa gina. Andre kay kinsa So nang as of this morning pila man ka buok ang na-demolish? nabutang na siya miss murag
murag the whole front side nakuhaan na gyud siya tanan. So mga ingon from estimates daw around 80 to 100 families na gito affected gid adto ang giingon ni Kapitan Balondo. But we will follow through with the full Pero figures. ang problema lang karon kay walay relocation site Kana. sila. Mo na siya ang concern mo na naghangyon tato sila kapitan na request sila na ipa-delay lang sa kay walay proper relocation, walay mabutangan ang mga affected Katong residents. Marks lagi. Pero kaning relocation ang mo provide ani ang katong tag-iya sa yuta nga Murag or ang city Murag ang government. city government man ni siya from the conversation I had with Attorney Jimenez mo tang purpose sa pre-demolition conference na ang DIWOP. Okay. Para ma-identify kung asa sila i-relocate. But tungod kay wala sila meet up sa city for a pre-demolition, asa ni sila mo na ibutang siya karon? ron. Mo na Mao ni ang siya dakong problema. From conversations po I've heard earlier, Miss, pero I'll not confirm pa ni maybe ibutang sila sa kanang may Iya Miguel na medium rise building. The small medium rise building. Okay. Pero di pa na siya confirm. So as of now, ang mga residents unsure pa sila. Grabe kayo ang ganina hilag niya. Karon malipayon sila despite the fact na naguba na ilang mga balay. Happy sila kaya at the very least mo na hunungan siya. Pero I think mobalik pa tingali ko around 1 kay mobalik man ang sheriff. Grabe ang pangita ni Attorney Rosel ug Attorney Jimenez sa sheriff. Kay possible na kihaan gid nila, Miss. May Di mo sa lagi na. This is I'm sure it's not the first time nga mag-demolish, mag-implement og demolition order ang sheriff. Ug nganong wala sad ni siya nakig-coordinate sa city government. O gina ang question ron, Miss, nganong wala siya na-coordinate nganong diretso lang siya. Okay. Mao pa na gipang find out ron. Frank, nako gipang padani mo wal magkuan ta diri kaning mga video sa sunog. Again, sa katong mga nangutana ka ganina asa ang sunog. Ang sunog nahitabo sa Barangay Pahina Central, ang Cebu Eastern College. Diha na siya. Diha ni duol sa University of San Carlos. Di ba siya si Luyo? Pagpadong yun ako, Miss, klaro kayong aso. Dako so kanang muhatag lang mi ninyo og update ni ini ug mahuman na ni among program. Please monitor lang ang Facebook pages sa Sunstar Cebu ug sa Super Balita. Alang sa dako Miss. mga klase ra ba in town ang mga estudyante kahaan nino? Dako siya, Miss. Kay grabe ang aso, like very thick thick kaayo. ang smoke. So mo ni siya mga higala. Again, ang sunog na hitabo sa Cebu Eastern College diha sa may Pahina Central. So karon Ralph, unsa may asa man ni karon sila nag-standby? Si Attorney Rosel Jimena and the mga personnel from Cebu City Government na pa man sila lain gila ka pero nangay na sila documents, papers, and lang staff ipag-gather ng documents and papers para mo lagi pag-file sa case, Miss. Gaganina na nga sa naglista sa pag-filing sa case is another thing. But that's another thing. Ang asa ibutang ang na-demolish. Mo na ang kaya wala man pa sila relocation. So asa bisa magtulda gyapon ni dito sa lugar nga gidemolisha nila. Possibly good, Miss. Pero right now more from updates from DIWOP, murag nag-coordinate na sila kung asa ni sila possible butang kay because the first personnel to arrive from the city government was from DIWOP. Okay, ilaha man gini. Kani sa Department of the Welfare of Urban Poor, right? Oo. So kani siya maunta kung ang court sheriff nganong wala pud sila naka-coordinate sa city. Para hanay ba kanang lisod pud baya og ikaw ang ma-dislocate, diba? So nya karon pa gyud panahon sa adlaw sa gugma, Valentine's Day, and this is imong ma-feel, imong ma-experience, no? So, hinaot ma-resolve ni sa city government, mapangitaan ni sila og asa sila mabutang temporarily kay mura sila og demolition from one place, ibutang na pud sila laing lugar nga i-demolish na pud sila later. So, mura ni sila NPA, no permanent address. So, mayunta og ma-resolve dayon ni sa Barangay Hipodromo, di ba? Sa Barangay Hipodromo og sa Cebu City Hall. Dong, pangutana. Why audio si Dudong Frank Adiot? Ha? Na siya audio? Na-mute daw siya. Ing na siya. Dong, na-mute ko no ka, Dong. Ingon si Sir Frank. Dong, na-mute ka. Tara mo lang.
Oh, Uy, natuwag sa dadong. Kana dong. Mute. Oh, okay. Okay na. Okay. Sus, naragyan. Pangutanan. Ako mga pangutanan ni Ralph dong. Wala na rin kay wala tayo igong panahon. Okay. Ah, mo extra na ko. Wala kita igong panahon. Ako si Dudong Morales gikan diri sa Bohol. O maayong hapon kanini yung tanan diha sa studio o sa tibuok kalibutan nga nagtanaw na ko. Okay, sakto si Dudong, wala mi igong oras. Sa katong mga wala nakaabot sa among diskusyon kaginina, makita ninyo pagbalik ang episode sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Og ay kalimot pagpalit sa Super Balita ug Sunstar Cebu ugma. Naana siya sa mga duol ninyo nga mga news stands or sa 7-Eleven. So Ralph, wala na tayo oras? Wala na yung oras, pero don't forget to like and follow our social media pages at Sunstar Cebu here on Facebook, as well as follow our website at www.sunstar.com.ph. Okay, so maayong hapon. Ako si Mildred Galarpe. Ako si Ralph Martinez.